We are now a communist state. The Philippines, our beloved country, is now being run by the CPP, NPA, NDF, who work in the shadows and who thrive when weak and corrupt leaders hold the reins of political power. At yung gasgas din na narrative, Mr. Chair, na tayong mga kinatawan ng Makabayan Coalition ay bahagi daw ng mga ganong grupo. And nandito rin, Mr. Chair, and I quote, "Had the 38 bloggers gone to Congress yesterday, we would now be in jail. We were told this was the plan. A plan no doubt hatched by the Central Committee of the CPP, NPA, NDF and handed down to their slaves in Congress, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, who then nudged their weak and greedy colleagues towards that direction." Thank you, Mr. Chair. Before I proceed sa isa kong point, address sana sa mga inimbitahan nating social media personalities. In relation lang dun sa West Philippine Sea, Mr. Chair, kasi ngayon nga, dahil umiinit ang issue na yan, meron talagang labanan ng iba't ibang mga naratibo coming from various sides. Meron din, Mr. Chair, sa bahagi naman ng mga ang gustong tahakin na ay yung primary way para ma-resolve yung issue ay along the lines of provoking war in the area. In fact, Mr. Chair, sa Facebook, meron ding mga kumakalat na pag-shape ng opinion ng mga tao gamit ang AI-generated content. Merong isang Facebook page, Mr. Chair, ang pangalan ay Key to Good Luck, na nagpo-post ng mga AI-generated na mga picture na merong mga sea-based war ships and iba't ibang mga kagamitang pandigma na nakalagay ay mga flag ng Pilipinas tsaka ng US na bagamat distorted, pero para sa mga ordinaryo nating kababayan na pwedeng maabot ng mga ganito, pwedeng yun yung ma-hype up sa kanila na sentimento na kara-karaka ay makipagdigma na tayo para sa West Philippine Sea. Ito, Mr. Chair, yung ilan sa mga examples, ayan, pwede kong isend sa ating secretariat for reference, pero halimbawa yung isang AI-generated photo, Mr. Chair, merong 27,000 reactions, may likes, hearts, meron ding haha-react, pero yun, pwedeng kasama na rin dito yung mga fake accounts or posibleng mga bots para lang tumaas, kunwari, yung statistics ng ganitong mga post. Meron din, Mr. Chair, ay nasa 900 reactions. Ito naman, 4.4 thousand reactions. Parang distorted na flags, pero ang gustong i-portray flags ng US tsaka ng Pilipinas. So, ganun kadelikado, Mr. Chair, kapag yan, left unchecked na yung ganitong mga pag-abuso ng artificial intelligence, lalo na sa ganitong issue na dapat mas lumalim ang kaalaman ng ating mga kababayan. So, on another topic, Mr. Chair, gusto ko po sanang matanong kung present po sina Trixie Cruz Angeles tsaka Ahmed Paglinawan. Are they present sa ating panel ng mga resource persons? Comsec, kindly answer the query of the Honorable Manuel. Thank you, Mr. Chair. Attorney Mr. Ahmed Paglinawan and Attorney Trixie Angeles Cruz are not present today, sir. Okay, Mr. Chair, kaya ko po sila gusto sanang matanong dahil meron din pong Facebook page. Ang tawag naman ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Kaya I would assume na sila ang nagpapagana at nagpo-produce ng content sa Facebook page na ito. At kaya ko pa na-raise, Mr. Chair, dahil meron po silang iba't ibang mga post, pero kung meron ilan dyan na
loaded na talaga ng disinformation at meron pa ngang red tagging din, Mr. Chair. Meron po silang public post noong February 5 na ang nakalagay po, I'd like to quote some of the parts, sabi dito, Mr. Chair, Doc Lorraine's account has been taken down. This was her last post. Tapos merong ilang mga parts doon, Mr. Chair, gusto kong i-quote din. We are now a communist state. The Philippines, our beloved country, is now being run by the CPP, NPA, NDF, who work in the shadows and who thrive when weak and corrupt leaders hold the reins of political power. At yung gasgas din na narrative, Mr. Chair, na tayong mga kinatawan ng Makabayan Coalition ay bahagi daw ng mga ganong grupo. And nandito rin, Mr. Chair, and I quote, had the 38 bloggers gone to Congress yesterday, we would now be in jail. We were told this was the plan. A plan no doubt hatched by the Central Committee of the CPP, NPA, NDF and handed down to their slaves in Congress, Rance Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, who then nudged their weak and greedy colleagues towards that direction. Tas mas mahaba pa, Mr. Chair. Why am I raising this? Kasi, Mr. Chair, I also feel that these people, inimbitahan sila dito para magpaliwanag, matanong din natin, makuha yung kanilang mga sentimento, pero hindi sila dumalo. Tapos, Mr. Chair, even recently ay nandyan pa rin ang kanilang pagpapakalat ng ganitong mga remarks na ang nilalaman ay red tagging na actually ay nakabatay din sa mga hindi naman talaga mapapatunayang mga punto. In fact, Mr. Chair, by saying this, na ang gobyerno daw natin ay pinapatakbo na ng CPP, NPA, NDF, that actually raises the question, so hindi ba naging effective ang National Task Force LCAC? Kasi ang sabi ng National Task Force LCAC, mawawipe out na ang CPP, ang CPP, tsaka yung NPA. Tapos, actually, Mr. Chair, by also claiming na ganun yung gobyerno natin ngayon, nire-retag din yung ating mga institusyon, yung Kongreso at yung iba't ibang branches ng government. So, ibig sabihin, para lang siyang nakakatawa, pero sa totoo lang, kung hayaan natin yung mga ganito, pwedeng umugat din ang ganitong mga kaisipan sa mga kababayan natin. Kaya I would expect na humarap ang ganitong mga tao, sina Trixie Cruz Angeles, Ahmed Paglinawan, tsaka yung kinvote din po nila sa post na ito, na edi kung ganon, the quoted post of Lorraine Badoy Partosa, it means they echo the sentiments of that person. So, lahat po sila ay dapat humarap dito. And since yun, as of now, wala po, then I would end for now, Mr. Chair, and ask these same questions pag sumipot po sila. Thank you. Thank you, Honorable Manuel. Is that all?